pero parang ang sakit ng tiyan ko ngayon eh. Sa susunod na lang. Nako, takot ka lang sa asawa mo. Hindi ako takot. Ayoko lang maghugas ng mga pinggan. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ayoko nang maghugas ng mga pinggan. At sino? Ako? Aba, buong umaga na nga akong nag-aararo sa bukid. Ayoko nang maghugas ng mga pinggan. At sino manghugo ang maghuhugas ng mga pinggan? Ikaw! Ikaw yung babae. Ikaw dapat yung nagtatrabaho sa mga gawaing bahay. At ano naman ang gagawin mo? Pagkatapos mo may dating kalabaw, dun sa damuhan upang mahinain, ay hihiga ka na lamang. Mahirap pa ba yan? Ha? Ako na nga nagluluto, naglilinis ng bahay, naglalaba ng mga damit mong yan, pati pagbubulot ng sahig. Lahat ng trabaho ng alila, inaako ko na. Tapos ngayon, ayaw mo pa maghugas ng mga pinggang kinainan mo? Ikaw! Ikaw na tamad na lalaki! Hintay! Huwag mo akong mabalusin! Labas dyan, duwag! Sandali lang! Huwag mo akong paluin! Makinig ka! Makinig ka! Itabi mo muna yung walis mo! Itabi mo muna yung walis mo! May naisip akong paraan na makalulutas sa ating problema. Huwag na natin pagawayan ang paghuhugas ng pinggan. Magkasundo tayo. Ang unang magsasalita pagkatapos kong bigkasin ang salitang umpisa, ang siyang maghuhugas ng pinggan palagi. Ganun lang. Ang unang magsasalita ay siya nang maghuhugas ng pinggan palagi. Tama! Kapag nagsalita ka ng isa mang kataga sa akin, o kanino man, o sa rin man, pagkatapos kong sabihin ang salitang umpisa, ikaw na ang palaging maghuhugas ng mga pinggan. Madali lang yun. May sasara ang bibig ko kahit isang linggo. Ikaw, hindi. Kahit kalabaw, kinakausap mo. O sige, halika rito. Maupo ka na. Handa ka na ba? Umpisa. At sila'y kapwa na nahimik. Ayaw nilang iwan ng isa't isa sa takot na baka magsalita ang isa sa kanila. Nagtitigan na lamang sila. Yan ang sinasabi ko. Hinihimot ni Muning ang maruruming pinggan na nakatambak sa ugasan. Tatalon sa kalan, didilaan ng kuwan, palayok at mga pinggan. Nanatili ng upo, sinakamaldang at kaugong. Unti-unting lumubog ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang kipuan. Halos namumugto na ang kanilang mga mata sa pagtititigan hanggang biglang naluwa ang dalawa. Basang-basa na ng pawis ang kamiseta ni Kaugong. Pinagpapawisan na rin ang noo ni Kamaldang. Tumulo sa kanyang pisngi at pumatak ng pumatak sa kanyang dibdib. Maring Maldang? Yun! Aba, Biglang tumawag ang kapitbahay! Kumare! Paring Ugong? Yun! Kumpadre! Maring Maldang! Pahiram naman ng plancha! Siguro ay walang tao. Pero, bakit bukas ang pinto?
Ngunit ko na lamang ang plancha at saka ko na lang isa sa uli. Uy, kumpadre! Kumare? Kumpadre! Anong nangyari sa inyo? Magsalita ka, kumare! Anong nangyari? May nakain kaya silang nakalalason o di kaya yung nakakapagpapipi? Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Maring! Ano bang pinagsisigaw mo? Ano bang problema, Maring? May sunog ba? Ha? May sunog ba? Sinong namatay? Tignan mo sila! Hindi sila gumagalaw! Baka sila mga statwa! Ano ang rason? Bakit hindi sila nagsasalita? Bakit po wala silang email? Kailangan natin ng tulong mula sa isang eksperto! Sino? Aha! Yan ang akala ng mga kapitbahay. Akala nila hindi nagsasalita ang aming mga amo. Hindi nila alam mayroon lamang silang kasunduan. Kasunduan, ang unang magsasalita ang siyang maghuhugas ng pinggan. At dahil sila'y nataranta, sinundo pa rin nila si Kainggo. Sila'y kinulam! Tinatanggap mo ba? Ikaw, riga ka. Anak ko yan. Ang espiritu na lumilip sa kanya ay matigas. Ang ulo, kailangan paglabanan ko ito. Ito ang nawawalang espiritu ng mag-asawa. Magbalik ka, kaugong. Magbalik ka, kamaldang. Magbalik ka, kaugong. Magbalik ka, kamaldang. Sa tinagal-tagal ng panahon ng aking pagiging albularyo, ay ngayon ko lang nasaksiyan ang ganitong uri ng ulam. Sa pagkawari ko'y sila'y patay na. Tuluyan ang iniwan ng espiritu ang kanilang katawang lupa. At ang tanging magagawa natin upang masukpo ang pagkalat ng ulam ay ilibing ang mag-asawa.
mga kapitbahay si Kaugong sa kumot na kanyang kinahihigaan. Sa loob-loob ni Kaugong, siya na ang mananalo at hindi siya natatakot na mailibing. Lalabas siya sa hukay pagkaalis ng mga kapitbahay. Tuwang-tuwa si Kaugong sa mga nangyayari. Tatakutin niya silang lahat pagbalik mula sa libingan. Matamang nakikiramdam si Kapandang sa mga nangyayari kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Natatakot siyang maaring ipagpilitan ng albularyo na siya'y ilibing kung hindi pa rin siya magsasalita. Inaasahan niyang tututol si Kaugong. Siguradong hindi papayag si Kaugong na siya'y mailibing bukas. Natatakot siyang matulog sa libingan. Hindi siya papayag na balutin ang ilibing. Ngunit hindi niya narinig na tumutol si Kaugong. Kayong tatlo, kay Kamaldang. Magsilayas kayo! Layas! Mga pakiramera! May tutulungan kasi kami. Ikaw ang unang nagsalita. Siya ang unang nagsalita. Mula ngayon, siya na ang palagiang maghugas ng mga pinggan. Maghuhulas ng pinggan! Nanalo ako! Alam ko yan ang mananalo ako. Mula ngayon, hindi na ako ang maghugas ng mga pinggan.